Magandang araw po sa ating lahat at magandang araw rin po sa ating guro. Magandang araw po, Bini-Bini. Ako po si Ronel L. Umping at kami po ang ikalimang grupo na mag-uulat patungkol po sa paksa ng sitwasyong pang-wika. Una po rito ay narito po ang iba't ibang uri ng sitwasyong pang-komunikasyong pang-wika. Mga tiyak na sitwasyong pang-komunikasyong pang-wika. Malayo na ang nalalakbay ng wikang Pilipino ang kasaysayan ng wika sa panahon ng ating ninuno. Espanyol, Rebolusyong Pilipino, Amerikano, Hapones, at hanggang sa kasalukuyan. Ang pagbabago ay dala ng panahon ng teknolohiya at komunikasyon sa sitwasyon, kalagayan ng ating wika. Una ay ang telebisyon. Telebisyon ang masasabing maituturing na pinakamakapangyarihang uri ng media sa kasalukuyan. Sinasabing sa bawat tao sa Pilipinas, siyam ang mayroon nito. So, hindi natin maitatanggi na mahilig talagang manood ang mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga pelikula. Animoy namamagnet ang kanilang mga mata sa tuwing nakabukas na ang telebisyon. Ang maganda pa rito ay wikang Filipino ang nangungunang medium ng wika sa mga lokal na programa ng telebisyon, tulad na lamang ng panonood natin ng prime serye, teleserye at ang noontime show. Sinasabing malakas ang hatak nito sa mga masa dahil nauunawaan nila ang mga wikang ginagamit ng mga artista, hindi na kailangan pa mag-tap o mag-subtitle pa. Dahil na rin ito sa tulong at paggamit ng cable o satellite connection. Kahit nga mga programang regional ay gumagamit din ito. Patunay lang na epektibo rin ang paggamit ng medium na ito sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. So sinasabi nila na isa ito sa dahilan kung bakit 70% ng mamamayang Pilipino ay nakapagsasalita ng wikang Filipino dahil umano sa panonood ng telebisyon. So nakikita natin na ang telebisyon, batay sa ating tinalakay, na malawak na talaga ang sakop ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan at sitwasyon. Assalamualaikum. Magandang umaga, classmates, and lalo na sa ating guro, ma'am. Bago ang lahat, magpapakilala po ako. Ako nga pala si Alijabar Andoida Tumanong na nagre-report patungkol sa radyo at elektronikong komunikasyon. Radyo. Nanguna sa paggamit ng wikang Pilipino ang radyo. Sa istasyon ng AM at FM ay gumagamit ng wikang Pilipino at variety. Ang istasyong panradyong panlalawigan ay gumagamit ng regional na wika, ngunit ginagamit sa interview at pagkipag-usap ang wikang Pilipino. So my explanation is, so nanguna daw sa paggamit ng wikang Pilipino ang radyo, lalo-lalo na sa kailang istasyon na AM at FM. Ngunit sa istasyong panlalawigan ay gumagamit din daw sila ng regional. Halimbawa, kapag nasa lugar ka na puro Kristiyano ang nakapaligid dun sa area na kung saan dun ka naninirahan, so matik na wika na kanilang gagamitin na yung kanilang nakasanayan like Ilocano, Bisaya at iba pa. Ngunit dito sa lugar natin sa Cotabato City, wikang Pilipino ang ating ginagamit, lalo-lalo na sa kapag tayo nag-i-interview ng tao. Ang pelikula na kilala din bilang sine at pinilakang tabing mula sa Kastila, pelikula at sine ay isang larangan na sinakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya na gumagalaw ng larawan. Ang litratong pelikula sa kasaysayan, kadalasang tinutukoy ang larangan ito ng akademya bilang ang pag-aaral ng pelikula. Uri ng pelikula.
aksyon, drama, katatakutan, comedy, musical, pakikipagsapalaran at romantikong comedy. Ang halimbawa ng pelikula ay ang She's Dating the Gangster at Chito Ezrono film which is The Healing. Text, SMS or Short Messaging System. Kilala bilang text messaging na mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Ngunit hindi lang ito sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa. Ang text ay ginagamit natin upang makipag-usap sa ibang tao o ay sa inyong mga masabuhay sa ibang bansa. Halos 4 bilyong text ang pinapadala araw-araw. At alam niyo ba ay ang Pilipinas ay tinatawag na texting capital of the world dahil ang Pilipinas ang may pinakamaraming gumagamit sa pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang isang text. Pagbubuo ng mensahe ng code switching o pagpalit-palit ng Ingles at Filipino sa pagpapahayag na pinaikli ang salita. Gumagamit ito ng daglat o acronym bilang shortcut. Ito ay binubuo ng 160 titik, numero at simbolo. Madalas binabago o pinapaikli ang baybay ng salita para mas mabilis o mapadali itong mabuo. Kung bibigyan natin ito ng halimbawa, ay sa halimbawa na lang na sa mga salitang dito na ako, or magiging ito ay dito na me, or saan ka na ba, at magiging itong pinaikling mga letrang saan ka na ba, o are you going to see me today, at magiging ito'y are you going to see me today. At marami pa tayong mga iba't ibang salita na pinapaikli gamit ang Social media. Dito naman tayo sa social media. Ito ay gumagamit ng mga website upang magkaroon ng informal na komunikasyon sa mga tao. Okay, ito yung Instagram, TikTok, Facebook, Messenger at YouTube. Para mas madali ang komunikasyon o pag-uugnay ng mga pag-uugnay sa isang tao ay gumamit lang tayo ng Messenger. Kung may papadala tayong larawan o picture ay padala lang natin ito sa Messenger para madali itong makita ng isang tao. Ang social media ay nakakatulong din sa atin kasi lahat ng informasyon na hindi natin alam ay pwede natin mapanood ngayon dahil sa social media na ito. Dahil andyan lahat ang mga informasyon na dapat nating malaman. Ang internet ay isang global na network ng mga computer na konektado sa isa't isa, malawak na sistema ng komunikasyon na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng impormasyon at pag-access sa iba't ibang mga serbisyo at aplikasyon sa pamamagitan ng mga computer at iba pang mga elektronikong aparato. Ang internet ay nagpapahintulot sa mga tao na magpadala ng mensahe, magbahagi ng larawan at video, maghanap ng impormasyon, makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao sa buong mundo, maglaro ng mga online game at marami pang iba. Ito ay napakalaking sangkop sa modernong lipunan at may malawak na impluensya sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, negosyo, politiko at kultura. flip top o hawig sa balagtasan. Pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Ito ay bersong nirarap ay magkakatugma at hindi nakalahat, walang malinaw na paksang pagtatalunan kung anong paksa ang sisimulan at ito ay sasagutin ng katunggali. Walang script, salitang binabato ay di formal. So sa flip top, ito ay sistema ng pagtatalaw ng bawat katunggali ng mga salita na sinasagawa ng parap. Sa mga huling salita nila, dapat ito ay magkakatugma. At gumagamit ito sila ng mga hindi formal na salita or mga foul language. So may iba't ibang uri ng isang flip top. Una dito, ang Battle League. Sa Battle League ay binubuo ng 2 kalahok at may tig-3 round na may hurado. At sa kalawa naman ay ang Filipino Conference Battle. Ito ay isang battle na gumagamit ng mga wikang Filipino. Sa battle na ito ay madalas lang nagamitin ay isang wikang Filipino. Hindi dun sa isa ay pwede kang gumamit ng ibang language. Pick-up line. Ang pick-up line ay
ginagamit ito ng mga kabataan ngayon na pag may sabihin silang seryosohan sa isang tao na hindi nila masabi-sabi ay dinadaan ito sa pag-joke o pambubola. Ang halimbawa nito ay, password ka ba? Bakit? Kasi hindi kita malimut-limutan. O, halimbawa, isa din panhalimbawa ko, ini-small ka ba nila? Bakit? Huwag kang mag-alala, iniibig kita. Ang spoken word poetry ay ang pagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang normal na tula na mas malikhain at mapaghamong gawin ang spoken word poetry. Ang halimbawa ng spoken word poetry ay patawad sa pagbitaw ng aking mga kamay sa pangakong habang buhay, sa paalam na matalim, mapait, ako pala ang unang sasambit. Patawad sa pagsukong lumangoy sa kwento natin na walang katuloy, ang karagatang pumapagitna sa pagmamahalang pilit tinaabot ang isa't isa at pangarap nating dalawa. Isa sa mga pangkomunikasyong pangwika ay ang TikTok. Ano ang TikTok? Isang social media platform ng maikling video ang pinapanandar ng musika na maaaring isang sayaw, estilo, galaw, lip sync, comedy, at talentong video. Ano ang TikTok at saan ito nagsimula? Ang TikTok ay nagsimula sa Chino Douyin, ay isang Chinong social networking service na nagbabahagi ng video na pagmamay-ari ng ByteDance, isang kumpanyang nakabase sa Beijing na itinatag noong 2012 sa Zhang Yiming. Alinsunod ang app nitong 2017 para sa iOS at Android lamang sa merkado sa labas ng China. Unang nilabas ng ByteDance ang Douyin para sa merkado sa China noong Setyembre 2016. Nagkaroon ito sa Estados Unidos pagkatapos ng pagsanib nito sa Musical.ly noong Agosto 2, 2018. Sikat ang app sa Asia, Estados Unidos at ibang bahagi ng mundo. At nakabase ang server nito kung saan mayroon ang apps nito. Napapakita natin sa mga tao kung anong product ang ating binibenta dahil nagkakaroon tayo doon ng commercial upang ipakita sa kanila kung anong benefits ang nakukuha sa ating produkto. Pangatlo, edukasyon. Dahil sa www, nagkakaroon tayo ng edukasyon para makausap ang ating guro. Halimbawa, kapag tayo ay nag-online class, nagsisearch tayo ng www.googlemeet.com. So, malaking tulong yun para tayo ay matuto sa pag-aaral. Pangapat is libangan. Dahil sa www, nagkakaroon tayo ng libangan para manood ng mga pelikula, pagkikinig ng musika, online games like Mobile Legends, COC, Clash of Clans at iba pa. Kaya hindi na tayo naboboard dahil meron na tayong panlibangan. Lamang po yung aking report. Thank you, ma'am.